当びっくり。正確にミットにボールが入ったはるか後に振ってるよ。言っとくけどまだ。 Pagkatapos ng kanilang laban kay Chito, muling nagsama sina Morel at Knuckle kina Shoot at Noob at dinala sina Gon at Kaloa para makita si Kite. Ipinagpatuloy ni Chito ang kanyang pakikipaglaban sa Knuckle at Morel. Ang dalawa ay hindi kayang makipagsabayan sa kanya sa pisikal, ngunit maaari silang makipagsabayan sa kanilang mga mata gamit ang Gyu. Gumagamit si Morel ng Nen para gumawa ng smokescreen at maraming Knuckles. Ang tunay na Knuckle ay kabilang sa mga peke at nataman sa Chito. Sa suntok na iyon, napunta siya sa pot clean sa Chito. Nagalit si Chito nang makita niya ang kakayahan ni Knuckle at hiniling niyang malaman kung ano ito. Nitrip ni Morel si Chito, sinasabi sa kanya na binubulag siya ng galit niya. Pagkatapos ay nagtago ang dalawa sa damuhan habang ginagamit ang Zetsu at maghintay hanggang tumakas si Chito. Inihayag na ang kakayahan ni Knuckle ay maaari ding maging isang tracking device bagamat kung ang kalaban ay lumalabas sa isang partikular na radius mula sa Knuckle, ang interes ay titigil sa pagdaragdag at magpapatuloy sa pagdaragdag kung ang target ay babalik sa loob ng radius na iyon. Sinusubukan ni Chito na malampasan ang kakayahan ni Knuckle, ngunit hindi ito gumana. Ang koponan ay nagtitipon sa isang lumang silid. Ipapakita nila si Kite kay Gon at Kaloa. Ipinaliwanag ni Shoot na si Kite ay nakulong sa isang hola. Ang kanyang kakayahan ay na kung siya ay makapinsala sa anumang bagay sa isang tiyak na lawak, maaari niyang bitag ang nasugatan na bahagi sa kanyang hola. Ang kakayahang ito ay tinatawag na Hotel Rafflesia. Ipinaliwanag niya na kinailangan niyang saktan si Kite para tuluyan siyang mahuli. Napagtanto ni Kaloa kung paano nawala ang kanyang mata sa pakikipaglaban kay Shoot ngayon. Lumalabas si Kite sa hola at lumaki sa normal niyang laki. Pagkatapos ng bahagyang pag-aalinlangan, lumapit si Gon kay Kite. Dahil hindi niya magagamit si Nen, hindi masasabi ni Gon na kinokontrol si Kite. Sinuntok ni Kite si Gon dahilan para isipin niyang matagal na siyang sinuntok ni Kite at masakit iyon. Sa kabila ng kakayahang asahan ng mga robotic na suntok ni Kite, sadyang hinayaan ni Gon na tamaan siya ng mga ito. Ang iba ay nanginginig at nakaramdam ng empatiya para kay Gon. Maya-maya, nagalit siya at sinabing hindi ganoon kaina ang mga suntok ni Kite at umiiwas siya. Tapos niyakap niya si Kite. Tumigil sa pag-atake si Kite. Ipinaliwanag na kapag may humipo sa zombie na Kite ay tumitigil siya sa pag-atake. Kung mahawakan siya sa pangalawang pagkakataon, pupunta siya sa level 2 mode kung saan ang kanyang mga pag-atake ay mas mahirap at mas sanay. Sinabi ni Knuckle na para matalo ang level 2 mode ni Kite kailangang maging mataas ang kasanayan sa pakikipaglaban. Nagalit si Gon at umatras, sinabing gusto niya si Neferpito para sa kanyang sarili. Makalipas ang ilang araw, isang araw ang natitira hanggang sa maibalik ni Gon ang kanyang Nen, pupunta ang team sa Republic of East Gorto sa pamamagitan ng tren. Pinagdududahan ni Nov ang determinasyon ni Gon, tiniyak sa kanya ni Morel na nagagalit lang siya kapag kailangan niya at iniimbak niya ito sa tamang panahon. Sa isang restaurant malapit sa hangganan ng Republic of East Gorto, nalaman ng team na ang The King ay nilayon na tawagan ng mga mamamayan ng Republic of East Gorto sa kanyang palasyo sa loob ng 10 araw para sa isang screening gamit ang kinokontrol na bangkay ni Ming Joel-ik. Sinasabing nasa Republic of East Gorto na si Netero at kung mabaigo siyang makipag-ugnayan sa kanila ngayong araw, dapat ipagpalagay na patay na siya. Sa sandaling iyon, nakipag-ugnayan siya sa kanila, na sinasabi sa kanila na susubukan niyang talunin ang hari habang ang kanilang misyon ay gambelin ng Royal Guards. Sa hating gabi, bumalik ang Nen ni Gon. Sinabi ni Morel na gusto niyang subukan ang pagpapasya ni Gon. Sinabi niya kay Gon na dapat niyang saktan siya na may layuning pumatay at dapat niyang isipin na kaharap si Pito. Ang Morel ay lumakas sa isang napaka-muscular na anyo. Naaalala ni Gon ang lahat ng kakilakilabot na pinagdaanan niya kasama si Neferpito at Blanco ang kanyang mga mata. Sinimulan niyang palakasin ang isang napakalakas na Jajangka na nagpapanginig sa lahat sa takot, lalo na sa Morel. Pinigilan ni Kaloa si Gon, humingi ng tawad si Gon kay Morel at sinabing papatayin niya talaga siya. Sa wakas, napagpasyahan kung sino ang makakaharap kung sinong Royal Guard. Kaloa at Gon versus Neferpitou, Nov at Morel versus Shiapov, Knuckle at Shoot versus Mintoto UP. Makalipas ang ilang araw, isang araw ang natitira hanggang sa maibalik ni Gon ang kanyang Nen, pupunta ang team sa Republic of East Gorto sa pamamagitan ng tren. Pinagdududahan ni Nov ang determinasyon. Makakalaban ni Kaloa si Ramo, isang opisyal mula sa Colt Squad. Pinaghihigpitan si Gon na gamitin si Nen sa loob ng 30 araw at determinado si Kaloa na protektahan siya. Bago pa man magsimula ang labanan, nakakaramdam si Kaloa ng pagnanasa at pamilyar na pakiramdam na nagsasabi sa kanya na tumakas. Natigilan siya dahilan para matawa si Ramo sa kanyang natakot na ekspresyon. Habang umalingaw-ngaw ang boses ni Iloomi sa kanyang isipan, sigurado si Kaloa na kailangan niyang protektahan si Gon. Pagkatapos ay pinalo ni Ramo ang isang malakas na suntok kay Kaloa na nagpapalipad sa kanya sa buong field. Sa ibang lugar, si Gon at Pom ay nakaupo malapit sa isang lawa. Nagtataka si Pom kung bakit interesado si Gon sa isang puno sa harap nila. Tinanong niya siya tungkol dito at sumagot si Gon na dapat niyang hintayin at makita. Ang araw ay lumulubog na nagiging sanhi ng paglitaw ng mga alitaptap sa puno at ang Pom ay itinuturing na kamangha-mangha. Ito ay nagbibigay liwanag sa gabi at nagiging isang kamangha-manghang tanawin. Ipinakitang muli si Kaloa na tinamaan muli ni Ramo. Ang kay Mira Ant ay lumapit kay Kaloa at nagsimulang tumapak sa kanya, nanunuya at pinagtatawanan pa rin ang kanyang kalaban.
Muli niyang sinipa si Kaloha sa katawan. Binigyan ni Gon si Pom ng isang sanga ng puno at tinawag itong bulaklak. Noong una ay nalilito si Pom, ngunit pagkatapos ay dumapo ang mga alitap-tap sa tangkay na hawak ni Pom. Ipinaliwanag ni Gon na ang katas ng puno ay katulad ng mga pheromones ng mga alitap-tap kaya nagdudulot ito ng pag-akit sa kanila. Napaluha ang palad at nagpasalamat kay Gon. Gayunpaman sinabi niya sa kanya na hindi niya maibibigay ang gusto niya dahil gusto niyang tumuon sa kanyang pagsasanay at maging malakas. Tinanong niya si Pom kung okay lang ngunit nagalit siya. Dahado pa rin si Kaloha laban kay Rammo. Bumagsak siya pabalik sa lupa at nagsimulang umiyak, tinawag si Gon na kanyang mahal na kaibigan. Minsan pa, naparalisa ng boses ni Illumi si Kaloha na nadidismaya. Si Rammo, sa kabilang banda, ay nagpasya na patayin si Kaloha ng tuluyan. Pumapatay si Rammo, ngunit biglang sinaksak ni Kaloha ang sariling ulo at nawala. Talagang binunot niya ang karayom ni Illumi na nagmamanipula sa kanya at muling lumitaw sa likod ni Rammo at tumawa ng mapagtanto niyang nagtanim ng karayom si Illumi. Napansin ni Rammo ang pagbabago ng aura ni Kaloha at natakot siya. Si Kaloha, na ngayon ay malaya na sa kontrol ng kanyang kapatid, ay nag-aalok kay Rammo ng pagkakataong tumakas upang bigyan ang kanyang kapwa kay Mira Ants ng babala na layuan sila ni Gon, ngunit sinubukan ni Rammo na mininingil muli kaya't mabilis na pinugutan ni Kaloha si Rammo sa isang galaw at nadurog ang kanyang ulo. Matapos patayin si Rammo, si Kaloha ay sumugod sa lawa, ngunit wala si Gon o Pom. 荷物も置きっぱなしで。まさ Tumakbo siya pabalik sa bahay at nakitang pinarurusahan ni Pom si Gon dahil sa paglalaro sa kanyang damdamin. Paulit-ulit niyang pinapasulat si Gon ng parehong bagay. Tinanong ni Pom kung bakit nasugatan si Kaloha at sinabi niyang nagsasanay lang siya. Nagcha-charge gamit ang isang kutsilyo, tinangka ni Pom na saktan si Kaloha, ngunit umiwas siya, na sinasabing maaari niyang iwasan ang kutsilyo nito sa kanyang pagtulog. Siya ay naging galit na galit at hinabol pareho sina Kaloha at Gon palabas ng bahay. Habang tumatakbo sila, kinukutsa ni Kaloha si Pom, ngunit sinabihan siya ni Gon na huminto dahil lalo lang siyang magagalit. Tumigil siya sa paghabol sa kanila at bumalik sa bahay, kumuha ng bowl ang kristal. Siya ay baliw na nasaktan ang kanyang sariling braso at nagbuhos ng dugo sa bibig ng isang sirena. Ipinapakita ng bowl ang kristal ang lokasyon ni Kaloha at Gon na kasalukuyang nasa harap ng isang hotel sa tabi ng istasyon. Kumuha siya ng isang dakot na kutsilyo at itinali sa katawan niya at saka umalis ng bahay. Nakasalubong niya si Nove sa labas na nagsabi sa kanya na kailangan pa nilang obserbahan sina Gon at Kaloha sa loob ng 2 araw. Pinagalitan ni Nove si Pom sa paggamit ng kanyang kapangyarihan at sinabing hindi na mapapalitan ang kanyang dugo, bagay na itinuturing ni Pom bilang papuri. Nagsisimula siyang makita si Nove sa ibang paraan hanggang sa magtanong ito tungkol sa kanyang pananamit. Pinaliwala ni Pom ang paksa. Kinabukasan, sinundan ni Shoot sina Gon at Kaloha. Nadismaya si Kaloha nang makatanggap siya ng ikatlong kulay pilak na robot habang si Gon ay nakatanggap ng ginto. Sinabi ni Kaloha kay Gon na maaari niyang ibenta ito sa isang auction, ngunit sa halip ay iniaalok ito ni Gon kay Kaloha. Tumanggi siya at niyaya si Gon sa gym pagkatapos. Dumating si Nove at sinabi sa kanya ni Shoot na wala siyang napansin. Naniniwala si Nove na dapat nilang patuloy na obserbahan ang mga ito. Samantala, hinihintay ni Knuckles si Cheeto para labanan siya. Habang sinusubukang suntukin ni Knuckles ang Chimera Ant, iniiwasan lang ito ni Cheeto. Mula sa kanyang likuran ay umatake si Morel gamit ang kanyang pipe at pinuri si Cheeto sa pag-iwas din nito. Sabay-sabay na sinasalakay ni Morel at Knuckles si Cheeto, ngunit dahil sa bilis ni Cheeto, ang mga mesa ay napalingon. Ang mga kapatid ni Hancock ay nagpapasalamat kay Rayleigh sa pagtulong sa kanila bilang episode 1088 ng One Piece. Inamin niya na nailigtas lamang niya ang mga ito dahil sa mga pangyayari, dahil hindi niya kayang talunin ang Blackbeard ng direkta. Nagsisimula silang maalala ang nangyari. Sinabi ng Blackbeard na nagmamalasakit siya sa kanyang mga tauhan kaya dapat silang ibalik ni Hancock. Gayunpaman, gagawin lamang niya iyon kung palayain siya nito. Napagtanto ni Kobe na lahat ng buhay na iyon ay nasa mga kamay ni Blackbeard at hindi niya alam kung ano ang gagawin tungkol doon. Pagkatapos sinabi ng pirata na tinulungan siya ni Kobe noong insidente sa Rocky Port. Dahil lamang sa marine na nagawa niyang talunin si Wang Ji at naging pinuno ng Pirate Island. Sinabi ni Kobe na kailangan din ni Hancock na palayain ang iba pang mga opisyal, kung saan sumagot siya na tutulungan niya sila kung tatanggalin siya ng Blackbeard. Hindi nagustuhan ng Emperor ang kanyang sagot, sinabing nagsisinungaling siya sa kanila. Nang papatayin na niya ito, pinaandar ni Rayleigh ang kanyang Supreme King Haki at hinugot ang kanyang espada. Natakot si Blackbeard at pumayag na umalis sa isla. Bumalik sa kasalukuyan, tinalakay din ng mga kudya ang mga bagong pasifista at kung paanong walang makakamot sa kanila. Nalaman din namin na kinidnap ng Blackbeard si Kobe. Sa Kamabaka Kingdom, tumitingin si Koala sa isang pahayagan na may larawan at iyak ni Sabo at King Cobra. Ang ibang mga revolusyonaryo ay nagsasabing kailangan nilang maniwala sa kanilang kasama.
Dumating si Dragon at sinabing okay lang si Sabo, ngunit kung talagang pinatay niya si Cobra, hindi niya mapapatawad ang bata. Nandoon din si Kuma, ngunit ang kanyang programmasyon ay halos hindi siya nakakapagsalita ng normal. Bigla silang nakatanggap ng tawag na naharang ng Marine. Ito ay Sabo. Ang eksena ay pinuutol kay Luffy na nagsasabing si Sabo ay tiyak na walang ginawang mali. Nalungkot at nabigla ang crew sa balita. To make things even worse, nawawala si Baby. Gusto ni Luffy na pumunta kay Marihoa para subukang iligtas siya, ngunit sinabi ni Zoro na isang kakilakilabot na ideya iyon. Sinabi niya na kailangang tandaan ni Luffy ang sinabi niya kay Ace sa Alabasta, ang kanyang kapatid ay may sariling mga pakikipagsapalaran, at si Luffy ay makikialam lamang kapag lubhang kinakailangan. Si Luffy, Sanji, Nami, at Chopper ay hindi gustong marinig iyon at sinimulan nilang insultuhan si Zoro. Mabilis itong naging away ni Zoro at Sanji. Sinabi ni Robin na marami pang mga balita na kinasasangkutan ng mga taong kilala ni Luffy at nagtanong kung gusto niyang marinig ang tungkol sa kanila. Kailangan daw alagaan ni Robin at sabihin lang sa kanya kung ano ang mahalaga. Marami na raw siyang iniisip kaya gagawin niya iyon mamaya. Sinabi muli ni Luffy na walang ginawang mali si Sabo dahil ang pangarap niya ay mapalaya ang lahat. He talks about Ace, and then he reveals his real dream, which we can't hear. Nagulat siya sa buong crew. Habang ang ilan ay naiwang nagtataka, ang iba ay tumatawa o nagsasabi na ito ay isang bagay na imposible. Sinabi ni Luffy na maaari niyang gawin ito kung siya ay magiging Pirate King. Sinabi niya lang iyon kay Ace, Sabo, at Shanks. Pinagtawanan din siya ng mga ito, ngunit may kaunting luha sa kanyang mga mata si Shanks.本領を発揮することに本人すら気づいていない。よし、はるか膨大なオーラを内包する怪物。ボスの5倍、10倍だから今はそれよりここまでは討伐軍の思惑通りであった。 Ang extermination team ay patuloy na umaakyat sa pangunahing hagdanan at nakitang nakabantay si Mentatuyupi. Ang pag-asam ni Kaloa sa mga imposible at nakaraang karanasan ay nakakatulong sa kanya na manatiling kalmado. Ginagamit ni Mentatuyupi ang kanyang kakayahan ni Nen para hubugin ang sarili bilang isang nilalang na may maraming paa. Tinatawag niya ang kanyang sarili na kalasag at pinuprotektahan niya ang hari sa pamamagitan ng kanyang katawan. Si Shoot, na dapat makipaglaban kay Mentatuyupi, ay nag-freeze sa lugar dahil alam niyang hindi magdadalawang isip ang Royal Guard sa pag-atake sa kanya. Habang nagsisimulang ilipat ni Shoot ang kanyang hola at lumulutang na mga kamay, bumababa ang mga dragon ni Zeno at sinisira ang palasyo. Ang extermination team ay nabigla maliban kay Kaloa na mabilis na nakilala ang mga dragon bilang sa kanyang lolo at napagtanto na dumating sina Zeno at NetEro. Sa panahon ng kaguluhan, si Gon ay nagmamadali patungo sa Mentatuyupi at si Kaloa ay sinusundan si Gon. Sinisisi ni Shoot ang kanyang sarili sa kanyang kahinaan, ngunit pinuri ang mga lalaki sa kanilang katapangan at sinundan sila. Naghahanda si Yupi na labanan ang mga nanghihimasok, ngunit sumuntok si Knuckle. Ang Royal Guard ay nalilito, hindi niya makita sina Meteoran at Knuckle dahil invisible sila mula sa God's Accomplice. Knuckles APR ay kinakabit ang sarili sa Mentatuyupi, ngunit dahil hindi nakikita si Knuckle, APR ay hindi rin nakikita. Nagtataka si Mentatuyupi kung ano ang nangyari, ngunit itinoon ang kanyang sarili sa tatlong nanghihimasok na tumatakbo sa hagdan. Ang kanyang ulo ay nagsimulang magbago at hindi mabilang na mga mata ang lumilitaw sa parehong ulo at leeg. Napagtanto ni Knuckle ang dami ng aura ni Mentatuyupi at tinawag itong walang limitasyon. Tinutukoy niya ang lakas ng Royal Guard at napagpasyahan na si Mentatuyupi ay may higit sa 700,000 aura na kapangyarihan. Magtatagal ng napakatagal para sa APR para maubos ang aura niya. Sa labas ng palasyo, pinapanood ni Neferpito ang mas maliliit na dragon na umuulan at nagpapalabas ng kanilang napakalaking aura patungo sa buong lugar. Nararamdaman ng hunters ang masamang aura at panandali ang nag-aalanggen. Nagmamadaling tinungo ni Shaipov ang silid ng trono, ngunit nalaman niyang wala ang hari. Dahil walang pakpak si Neferpito, ang tanging pagpipilian nila ay ang magpatuloy sa pagbagsak. Ginagamit nila ang En para hanapin ang hari at nakita siyang kasama ni Kamugi, habang si Zeno at NetEro ay lumapit sa hari. Napagtanto nila na ginagamit din ng mga kaaway ang En kaya yumuko si Neferpito sa hangin. Parang bakal ang mga binti nila. Tumalon sila pabalik sa palasyo, ngunit sa sandaling maramdaman nila ang aura ng hari, tumigil sila. Hawak ni Meruem ang sugatang katawan ni Kamugi habang patuloy na umaagos ang dugo. Tumating na sina Neferpito, Zeno, at NetEro, ngunit walang gumagalaw.
Sa ibaba nila, sinira ni Mentatuyupi ang buong hagdanan at nanginag ang silid. Ini-deactivate ni Meruem ang kanyang aura sa pagpatay at inilagay si Komugi sa harap ni Neferpito. Iniling niya kay Neferpito na pagalingin si Komugi at sinabing umaasa siya sa kanila. Umiiyak si Neferpito habang papalapit sila sa Komugi. Hindi sila ginagambala ni Netero at Zeno bilang paggalang. Pagkatapos inanyayahan ng hari si Netero na lumaban sa ibang lugar. Sumasang-ayon siya sa isip dahil ang plano nila ni Zeno ay ihiwalay ang hari sa kanyang royal guard. Kapag na-activate ni Neferpito ang kanilang kakayahan sa Nen Dr. Blight, labis na na-overwhelm ang dalawang veterano na hindi nila napansin na dumaan sa kanila ang Chimera Ant King. Nagpapatuloy ang paghaharap sa pagitan ng Shoot at Mentatuyupi habang si Knuckle at Meteoren, na parehong hindi pa rin napapansin at nanunood sa gilid. Sa silid ng trono, inilatag ni Shaipov ang kanyang mga kaliskis sa loob ng smoky jail ng Morel. Dumating si Killua sa pinakamataas na tore at nakita niya ang kanyang lolo sa kabilang panig. Iniling ni Meruem sa kanyang dalawang kalaban na magpatuloy, at si Zeno, na ang naunang pag-atake ng Dragon Dive ay hindi sinasadyang nakapinsala sa isang inosenteng sibilyan ay huminto sa trabaho at lumikha ng Nen Dragon para buhatin sila ni Netero at Meruem. Ang dalawang mandirigma ay umalis sa Royal Palace of East Gorto para makipaglaban sa isang malayong lokasyon. Habang lumilipad ang dragon, tumalon si Gon mula sa tore at tumungo sa tore kung nasaan si Neferpito. Si Ikalgo, na itinago bilang Flutter, ay sinalubong ni Cheeto at Blowster na parehong walang alam sa kaguluhan. Napansin ni Blowster ang mga sirang pakpak ni Flutter at sinagot ni Flutter na nawala ang kanyang mga pakpak sa naunang laban. Sinabi niya sa kanila na nakatanggap siya ng mga utos mula kay Hagya na pumunta sa ilalim ng lupa. Nang marinig nila ang pag-alis ng dragon ni Zeno, natuwa si Cheeto at tumakbo paalis. Inalis ni Flutter ang kanyang sarili at nagpatuloy sa loob ng elevator, panoorin ng mabuti ni na Blowster at Welpen na nananatiling nasa anino. Habang sarado ang mga pinto ng elevator, napagtanto ni na Blowster at Welpen na tinawag ni Flutter ang kanyang commander na Hagya sa halip na Leo. Samantala, sa silid ng trono, ang mga kaliskis ng pakpak ni Shaipov ay bumabalot sa loob ng smoky jail. Ang Morel ay maingat, minsang sinabi sa kanya ni Nob na ang mga timangan ay maaaring magpa-hypnotize ng mga tao. Pinipigilan niya ang kanyang hininga habang si Shaipov ay patuloy na nagsasalita. Tinatasan niya sa isip ang mga emosyon ni Morel sa pamamagitan ng kanyang mga kaliskis. Napagpasyahan niya na ang Morel ay may rasyon na 2:3, 5 ng pag-iingat, pagpapasya at pagtitiwala. Ipinakilala ni Shaipov ang kanyang sarili bilang isa sa Royal Guard ng Hari at napansin niyang bahagyang tumaas ang pag-iingat ng kanyang kalaban. Ipinaalam din niya kay Morel na hindi maganda ang kanyang haka-haka sa paglanghap ng mga kaliskis. Pagkatapos gamit ang kanyang mga pakpak, binalot ni Shaipov ang kanyang sarili sa loob nito, tulad ng isang higanteng kyokon at nagpasya si Morel na maghintay, anumang uri ng hayop ang lumabas mula rito. Si Shoot, sa kabila ng matinding pinsala, ay patuloy na sinusubukang bumili ng oras at umiiwas sa mga pag-atake ni Mentatuyupi. Mula sa sidelines, pinipigilan ni Knuckle ang kanyang sarili mula sa pagsabog sa larangan ng digmaan. Kung gagawin niya, maaalarma si Mentatuyupi sa isa pang kalaban. Nagsisimula siyang umiyak dahil hindi niya matulungan ang kanyang kaibigan na nangangailangan. Noon lamang noong APR lilito at nagdaragdag ng interes sa hindi mapag-aalinlangan ng Royal Guard na nagpapahiwatig na 10 segundo na lang ang lumipas. Ngunit nang mas matamaan si Shoot, sumugod si Knuckle, napigilan lamang ni Meteoren. Pagkatapos ang isa sa mga paa ni Mentatuyupi ay tumama sa Knuckle at ang interes sa APR bumababa. Umatras sina Knuckle at Meteoren sa dulong bahagi ng silid kung saan makahinga si Meteoren. Ang kanyang kakayahang Nen kasabwat ng Diyos ay nauubos at APR makikita na. Napansin ni Mentatuyupi ang kakaibang nilalang at napagtanto na ang naunang nataman niya ay tiyak na natugunan ang kondisyon ng kakayahan. Sa kanyang pagkadismaya, binawi ni Mentatuyupi ang kanyang mga paa sa kanyang katawan at nag-concentrate sa isang bagong pag-atake. Daan-daang matutulis na karayom ang bumaril sa kanyang likuran at ang bilis ay mas mabilis kaysa sa kanyang sarili na si Shoot. Ginagamit ni Shoot ang kanyang dalawang dagdag na kamay para mapabilis ang pag-iwas. Tinawag ni Mentatuyupi ang kanyang maraming paa at nagsimulang tumakbo pagkatapos Shoot.
Mula sa mga anino, humakbang pasulong si Knuckle at ipinakilala ang kanyang sarili sa kaaway, at humarap si Mentatuyupi sa kanya. Ang sigaw na pinakawala ni Gon ay nagdulot kay Meteoren sa kanilang lokasyon. Sa labas ng palasyo, si Zeno ay lumayo at walang humpay na binubugbog ng Cheeto. Umalis si Kaloha sa kwarto at inaalala ang sandaling naisip ni Gon nang walang halaga ang misyon para kay Kaloha. Hinahamon siya ni Cheeto na makipag-away, subukan ang bagong pamamaraan na natutunan niya na tinanggihan ni Zeno, at binanggit na wala siya sa magandang mood na gawin iyon. Patuloy na hinahabol siya ni Cheeto hanggang sa tila pumayag si Zeno sa kanyang kahilingan. Gayunpaman, isang malakas na impact ang Damapo sa itaas ng Cheeto na dumurog at pumatay sa kanya. Dumating si Silva para sunduin ang kanyang ama. Sumakay sila sa ibabaw ng isang dragon. Pinanggit ni Zeno na nakilala niya si Kaloha sa palasyo at nahulaan na maaaring inalis niya ang karayom ni Illumi. Siya ay patuloy na nagsasalita tungkol sa kanyang pambihirang karanasan para sa gabi, habang si Silva ay nakikinig at nananatiling tahimik. Bumalik sina Meteoren at Kaloha sa looban ng palasyo at humingi ng tulong si Meteoren. Hinihingi ni Kaloha ang kanyang pinakamababang oras para gamitin ang kasabwat ng Diyos, at sumagot si Meteoren na maaari niyang panatilihin ang kakayahang iyon ng halos 1 minuto. Sinusubukan ni Knuckle na bumili ng oras at tumakas mula sa Mentatuyupi. Sumabog ang tore at tumalon si Knuckle mula rito. Iniunat ni Mentatuyupi ang kanyang mga paa upang salakayin siya, ngunit nang makarating si Knuckle sa lupa at patuloy na tumatakbo, iniwan ni Mentatuyupi ang paghabol at bumalik sa kanyang posisyon sa gitnang hagdanan. Nang maalala na nakahiga pa rin si Shoot sa lugar na iyon, nagmamadaling bumalik si Knuckle sa loob ng palasyo. Umakyat si Mentatuyupi sa ikatlong palapag at hinahanap si Neferpitou at Shaipo sa pamamagitan ng Smoky Jail ng Morel. Patuloy siyang tumatawag sa kanila at kalaunan ay naiinis siya kapag walang sumagot sa kanya. Iniisip niya na siya ay naiwan ng 2 pang Royal Guard at ng hari. Bumalik si Knuckle sa hagdanan at nakitang halos mamatay na si Shoot. Napagtanto niya na nakita ni Mentatuyupi si Shoot sa lupa, ngunit hindi niya sinubukang tapusin siya kahit na si Shoot ay inihanda para mamatay. Nagsimulang umiyak si Shoot nang tumingin sa kanya si Mentatuyupi na parang basura. Pinuhat ni Knuckle si Shoot off habang nangangakong tatamaan ang kalaban. Umaalingaw-ngaw ang boses ni Mentatuyupi sa silid ng trono, ngunit hindi pa rin ito nakatanggap ng anumang tugon. Narinig siya ni Morel mula sa loob ng Smoky Jail at sa tingin niya ay maaaring talunin ang kanyang mga estudyante. Hinihintay niya si Shaipo sa kanyang kapon at inamin na hindi niya inaasahan na magtagal si Shaipo. Nabasa ni Shaipo ang mga emosyon ni Morel at ang Hunter ay nakakaramdam na ng pagdududa, pag-aalala, kawalan ng pasensya. Natutuwa siya sa mga emosyong ito na makakaapekto sa paggawa ng desisyon ni Morel. Ang presensya ng APR at ang dumaraming bilang nito ay lalong ikinainis ni Mentatuyupi. Tumakbo siya pabalik sa gitnang hagdan, na inis sa APR at ang pagkawala ng hari. Pagdating niya, nakatayo si Knuckle sa ibaba at nang makita siya, sumambulat ang init ng ulo ni Mentatuyupi. Sumigaw siya at nag-transform sa isang napakalaking anyo. Inatake niya si Knuckle at halos masira ang tore. Kinuha ni Knuckle si Shoot at tumakbo palayo habang ginagamit ni Mentatuyupi ang kanyang bagong natuklasang kakayahan na si Nen, ang Rage Blast. Isang napakalakas na pagsabog ang nagdulot, at maging si Welfen, na nasa looban, ay mukhang takot na takot sa kapangyarihan nito. Pagkatapos ng pagsabog, nararamdaman ni Mentatuyupi ang parehong kasiyahan at walang laman. Napagtanto niya na magagamit niya ang kapangyarihang ito para protektahan ang hari at sirain ang mga nanghihimasok. Pinagmamasdan ni Knuckle si Mentatuyupi mula sa itaas at pinaplano ang kanyang susunod na diskarte. Gagalitan niyang muli ang Royal Guard at habang nagpapalakas si Mentatuyupi para sa isa pang Rage Blast, aatake si Knuckle. At dito nagtatapos ang ating recap na kung saan naghihintay si Knuckle sa susunod na pag-aatake ni Mentatuyupi. At kung nang-enjoy kayo sa ating recap entitled Hunter x Hunter episode 117 ay maaari kayong mag-request or comment down below sa susunod na ating tatalakayin.